Meron po tayong malaking kaganapan ngayon dito kay Pi Network kung saan ay may 5.7 million na Pi coins ang maia-unlock at inaasahan po ng mga analyst na ito ay magdudulot ng mas matinding selling pressure sa presyo ni Pi. Pero ang tanong, babagsak pa ba lalo ang presyo ni Pi coin? Anong koneksyon ng mga bagong labas na coins sa presyo niya? May mga kontrobersiya rin na gumugulo ngayon sa loob po mismo ng Pi Network. Kaya yan po ang siyang ating mga pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Arayan, simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng 5.7 million na Pi coins na maia-unlock. Ayan. Ngayon ay may 5.7 million na bagong Pi coins ang maia-unlock. Ayon po dito kay Moonjeff. Yan, ang ibig sabihin nito ay madaragdagan na naman ang circulating supply ni Pi coin. Dito sa mundo ng crypto, kapag mas dumadami po kasi ang supply ng isang coin pero hindi sumasabay ang demand, ang presyo po ay bumababa. Sa kaso po ni Pi, habang patuloy po siyang naglalabas ng mga bagong tokens, mas maraming holders ang pwedeng magbenta. At sa dami po ng gustong magbenta, lumalaki ang posibilidad na tuloy-tuloy ang pagbaba ng presyo ni Pi. Ngayon is gaano ba karami ang Pi coins na nasa mga exchanges ngayon? Ayon po sa pinakahuling datos ay umabot na po sa record-breaking na 397 million na Pi coins ang mga nasa crypto exchange. Ibig sabihin, ito yung mga Pi na ready. Yan, ready na para i-trade or ibenta. At dahil may i-unlock pa na 5.7 million ngayong araw, maaari pong tumaas pa ang bilang na yan. Kapag sobrang dami ng coin ang available sa mga exchanges at wala na pong sapat na buyers, natural po na babagsak ang presyo syempre. Ayan, dito naman po tayo sa kontrobersiya na nagaganap dito sa loob ng PiCore team. Ayan, meron at medyo mabigat ang kontrobersiya na ito sapagkat ayon po sa isang kilalang crypto influencer na si Dr. Altcoin ay meron daw 10,000 wallets na kontrolado mismo ng PiCore team. Pero ang nakakabahala, karamihan po sa mga wallets na ito ay hindi traceable. Ibig sabihin ay hindi alam po ng community kung ano talaga ang nangyayari sa mga hawak nilang Pi coins. Ang masakit pa rito, ang ilang pioneers o mga early adopters ni Pi ay todo depensa sa PiCore team kahit ganito ang issue. Sabi nga ni Dr. Altcoin, ang taong may tamang pag-iisip ay hihingi muna ng accountability bago magtiwala. Ayan. Sa ngayon ay wala pang sagot ang PiCore team sa mga paratang na ito. Ngayon ay ano naman ang nangyari sa plano na mailista si Pi kay Binance. Ayan, Binance listing naman po tayo. Nitong February, nakalipas na buwan ng February, 86% ng Pi Network community ang bumoto pabor po sa pagkakalista ni Pi kay Binance. Pero hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na update. Wala pang kumpirmasyon mula mismo kay Binance. Ang Binance, sa mga hindi po nakakaalam, ay siya po ang pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. At kilala po, sila po ay kilala sa kanilang mahigpit na listing requirements. Yan, kung hindi mo maipakita ang transparency, maayos na tokenomics at saka active development, hindi ka po nila agad papansinin. Dahil dito, marami po sa community ang nawawalan na ng tiwala. Isang patunay nito ay ang patuloy na pagbagsak ng presyo ni PiCoin. Nitong nakaraang May 16, bumaba pa ng 18% ang presyo ni Pi. Sakto pa sa araw ng pagdalo ng founder nilang si Ginoong Nicolas Kokkalis sa Consensus 2025 conference. Ayan. Yan ay pag-usapan naman po natin ang $100 million na Pi Network Ventures Fund. Ayan. Dapat sana ay magbigay ito ng pag-asa sa mga pioneers. Pero sa halip, marami ang nadismaya. At bakit? Kasi imbis na mapunta ang pondo sa paglago ng coin o pagpapataas ng presyo, ginamit ito
para hikayatin ang mga developers na gumawa ng decentralized applications or dApps. At ang problema, hindi pa rin malinaw kung paano po makikinabang dito ang mga ordinaryong holders. Kaya marami ang nakakaramdam na parang nabenta lang sila ng pangako. Ngayon ay may ibang coin bang lumalakas. Ayan, habang si Pi ay bumabagsak. Ayan, syempre meron naman. Ayan, kaya check nyo na lamang dito. Ayan. Ngayon is pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Pi Network. Ayan, bilang mga Pinoy na naghahanap po ng kita sa crypto, kailangan nating maging mapanuri. Ang nangyayari po kay Pi ngayon ay isang magandang paalala sa atin na hindi porket sikat ang isang project ay ligtas na itong pasukin. Kung may mga issue sa transparency, kung hindi pa listed sa major exchanges tulad ni Binance, at kung masyadong maraming token na lumalabas, delikado ito sa presyo. At kung presyo po ang habol mo, baka mapasok ka sa bandang huli. Riyan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang Pi Network ay isang napakalaking eksperimento. Milyon po ang naniwala, milyong Pinoy rin ang nagmina ng Pi gamit lang ang cellphone. Pero sa dami ng pangakong hindi pa rin natutupad, mas nagiging tanong kaysa sagot ang kinabukasan ni Pi. Hindi ko sinasabi na wala na siyang pag-asa. Pero kung wala pa ring malinaw na listing, kung tuloy-tuloy ang token unlocks, at kung may mga kontrobersiyang hindi ina-address, baka mas mainam na bantayan mo muna ito kaysa pumasok ng todo. Bilang mga Pinoy crypto enthusiast, mahalagang protektahan po natin ang ating puhunan. Minsan ang pinakamatalinong desisyon ay ang hindi muna sumugal. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.